So yun, this is episode 3 of my CVAP certification. And I entitled this vlog, Practice, Practice, Practice. So, gagawin ko siyang very summarized and rushed kasi ang dami kong gustong sabihin eh. And I think kukulangin, pag gusto ko kung hindi ko ni-rush to, kukulangin ako mukha sa sobra sa 5 minutes to. So ito na. Yung morning session namin is with Miss Jane. Jane yan, pero Jane na lang para minimal, baka kasi mali ako eh. So, for me, ang takeaway ko sa kanya is yung resiliency. Kasi nga, yun nga, given her talent na she's a singer, tapos kung papakinggan mo yung speaking voice niya, maganda talaga yung speaking voice niya eh. Pero, she still experienced rejections. So, yung sa story niya, nagustuhan ko yung aspeto ng redemption kasi kahit ilang beses siya na-reject and nasasaktan siya nung mga unang beses na nare-reject siya, she kept going. And in the long run, nag-succeed din naman siya. Na-landing niya yung mga projects na gusto niya. Despite dun sa mga heartaches na na-experience after niya ma-reject dun sa mga projects na gusto niya talaga ma-experience, eh, magandang example yun. Kumbaga parang, it's a good testament na basta you didn't give up on yourself, may mangyayari sa'yo eh. And maganda rin siyang parang pang-recall na parang kumbaga yung preferences isn't synonymous to your skill. So parang ang magandang analogy dyan is yung colors. Each one of us has a favorite color, di ba? Ako, favorite color ko black, white. Yung iba naman red, blue, purple. Black is the absence of all colors, and yet ang daming taong gusto ng black. So kung skill-based ang pag-uusapan, parang black ang walang ka-skill, and yet marami may gusto sa color na yon. So, ganun din sa skills na baka yung preferred voice lang nila na vocal tone or character, hindi lang yung para sa'yo, pero that doesn't mean na hindi ka magaling mag-deliver ng lines. And I could sleep with that fact. So, yun yung takeaway ko doon. And sa skills naman, internalization, kinagamit ko na nga siya ngayon eh. Bago ako gumawa nito, in-internalize ko na I need to be someone na magaling mag-review. So, in-internalize ko yung role na yun. And ngayon, yun yung ina-apply ko. And then, with Miss Donna, nung hapon, in-explain niya yung very complicated structure ng dubbing, yung pagpili ng mga production team, yung pagbuo. So, very meticulous pala yung process na yun. And yet, it makes things more efficient. Kaya gets ko kung bakit siya importante. Pero ang pinaka-na-appreciate ko doon is yung part na yung dubbing. So, very patient sila, pinag-dub nila kami lahat. And na-appreciate ko yun kasi mas nakita ko nagkaroon ako ng taste ng ano yung mangyayari sa akin once na ginawa ko na siya in a professional way. So, bago ako matawag, nagpa-practice ako, na nakamute ako. So, I was very confident na, baka mag-succeed naman ako. Then, nung turn ko na, nagugulat, well, hindi man ako nagulat, pero unfortunately, laging doon sa part na yun ako sumasabay. Kung mga na-deliver ko yung first sentence and then pagbabasahin na yung, well, nasabi ko na rin naman before kung bakit. And ayokong gamitin crutch yun. Ayokong gamitin excuse yun. It simply means na pag magdadub ako, kailangan ko ng better approach. Like, baka kailangan ko mas mag-memorize, daanin ko sa memorization, para ko na kailangan basahin. Pero, I'm very grateful do sa experience na yun kasi yun nga, naging very patient yung mentors namin and yung speaker. Binigyan ako ng multiple tries to hit it. Kahit hindi ko nakuha, I'm very grateful din dun sa, yun nga, dun sa mental resiliency and strong character na na-develop ko over the years. Kasi it didn't affect me. Ang siguro mas nahihiya pa ako kasi nag-consume ako ng oras. Pero yung pumalpak ako sa harapan ng maraming tao ng ganung karaming beses, hindi ako naapektuhan kasi yun nga, ganoon naman talaga training. Kumbaga, mas okay na mas makakatulog ako na knowing na hindi sa mismong boss ako sumablay na I'm actually trying to land the job tapos doon ako sumablay na marami. Mabuti na ngayon ako sumablay, di ba? So, yun, I'm actually grateful to all the experiences and struggles that toughened me up as well. So, yun, I'm glad na nandun pa rin pala yung trait ko na yun. So, yun. Looking forward sa week 4.